Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, lalo-lalo na sa ating karatig bayan dito sa ating bansa, sa Indonesia, sa Singapore, sa Malaysia, at lalong-lalo na sa Hong Kong at Saudi Arabia. Maraming salamat po, at kung sana po kayo ay nakakapanood sa akin YouTube channel dito sa akin ah, ah, YouTube channel na I'm Porkit Vlog mo. Ako po ay si Danilo Manuel. Ito na nga po, nagsalita ang ating bugok na Duterte, si BP Sara. Ang sabi niya, I am designated survivor. Aba, hindi raw sa makakadalo sa sona ng ating Pangulo, sa ipangatlong sona ng ating Pangulo na si Bongbong Ferdinand Marcos. Ngayon, ang masasabi ko lang, ang sabi niya, yun na nga, I am designated survivor daw siya. Sa makatuwid, parang nananakot siya sa mga taong bayan na parang may pahiwatig siyang meron siyang balak gawin, na balak niyang pasabugin ang Kongreso, ganyan, pananakot. Paano na kung halimbawa na kung anong mangyari sa Kongreso at kung anong mangyari sa ating Pangulo na sumabog ang Kongreso, ang kamera ng Kongreso. Siyempre, siya lang ang pwedeng paghinalaan yan. Di ba? Sabi niya, survivor daw siya. Bakit? Wala siyang kawalan sa Pilipinas dahil di namin gusto ang mga Duterte, sapagkat ang mga Duterte ay masasama. Tapos ngayon, eto naman, meron naman nagsabi na hindi naman daw dadalo si Bato de la Rosa, pati si Robin Padilla. Bakit? May kawalan ba? Walang mawawala sa Pilipinas at walang mawawala sa taong bayan kahit na hindi kayo dumalo. Lalo-lalo na si De La Rosa, si Bato de la Rosa, walang hiya rin pala iyan. Dahil siya rin pala rin ang pumotor sa mga drug lords, isa rin sa mga napaghinala ng mga ganyan, ng mga pamamatay ng mga tao, mga nakatsinelas. Sangkot din siya. Dapat nga dumating na ang ICC para sila ihuli na. Tapos itong si Robin Padilla, nako, Robin Hood Padilla, sayang lang ang binoto namin sa iyo dahil akala namin sa iyo ay makakatulong ka sa sambayan ng Pilipino, pero hindi rin pala makakatulong. Isa ka palang itlog, bugok, malaki kang hindi ka kawalan sa Kongreso, sa Senado, wala ka namang ginagawa kundi magpakyut, kumain, umupo. Naku, Robin, hindi ka namin kailangan. Pakapi muna ako. Kung ano man mangyari kay Ferdinand Marcos, kayo ang aming hahagilapin, kayo ang mananagot, lalo-lalo na si Sara. Sana ating mga kapulisan, subaybayan niyo pong maigi ang ating mga kapaligiran para matres ang mga pasabog na yan, para malaman natin kung saan sila nagtatanim ng pasabog. Kasi mahal namin ang Pangulo dahil ang Pangulong Ferdinand Marcos, si Bongbong Marcos ay lumalaban sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi naman siya actually lumalaban, hindi naman siya yung parang sa giyera ba, hindi. Lumalaban lang siya para sa ating bayan. Kasi yung ating Philippine Sea, yan atin yan, di ba? Lalo na yung sa mga pogo, yung mga tinanim ni Roque at ni Digong, yung mga pogo, yung mga pogong yan, mga pogo game, wala po yang naidudulot na maganda sa Pilipinas. Oo nga, may tax, pero hindi maganda. Maraming krimen ang nangyayari kasi marami rin nasasaktan dahil may pondo pala yan ang mga pogong yan sa mga empleyado. Kailangan meron silang mga tawag ito, yung mga
ah, yung kung may quota sila para sila ay makakota ng halimbawa na 50,000, kailangan makota mo yan o 20,000. Hindi dapat yan yung ano na yan, yung pogong yan. Hindi dapat dito sa Pilipinas. Dahil namin bumalik ulit sila sa sa China. Tingnan mo si Biko, napakabata. Max active ang utak ni Biko Soto. O, mas magaling pa sa kaysa matanda, abogado yun, ha? Tingnan mo si Biko, political science, IT ito, pero napakagaling niya. Tinanggal niya kagad ang pogo sa lungsod ng Pasig dahil alam niyang hindi nakakatulong ang pogo, nakakasira lang ng sambayan ng Pilipinas sa kanilang karatig bayan nila sa Pasig. Ito na nga po, once namin mangyari sa ating Pangulo, ibig sabihin si Sara lang ang mananagot dyan dahil siya ang unang nagsabi niya, survivor na yan. Ibig sabihin parang nananakot siya para walang dumalo. Ibig sabihin parang gusto niya pasambugin ng Kongreso para walang dumalo. Ano ka? Nakakahiya yung ginagawa mo, wala kang kakwenta-kwentang VP Sara, wala kang kakwentang Vice President. Parang ikaw pang nangungunang ng krimen. Di ba? Oh. Hindi ka tamang naging impluensya ng mga taong bayan. Hindi ka nakarapat dapat na iboto dahil kung ikaw ay magiging presidente, hindi ka magaling. Kasi ang utak mo ay iba. May tililing, tama nga yung mga kasabihan ng mga tao, may tililing itong mga, mahirap paksamahan ganyan mga may tililing. Tingnan si Digong, tingnan mo, yumaman lang sa Pilipinas. O, baka ngayon, napakayamanan niya, tapos sasabihin niya, namumuhay lang siya ng marangya sa simpleng pamumuhay sa kanyang bahay, na maliit na bahay, at umaasa lang siya doon sa kanyang pension. Tingnan mo, hindi na sila makapag-rally kasi nga, napapahiya sila dahil kahiya ang kanilang mga sistema. Kung sila magrarally, puro na lang galit sila sa gobyerno, pero sila naglabasan ng kanilang mga baho. Kanilang mga baho nila. Isa-isa na silang naglalabas sa kanilang mga, lalo-lalo na si Roque, isa rin pala yung promotor ng Pogo game. Tingnan mo yung mga taga Maribeles, kunuha niya ang lahat ng lupa, binili niya pagkatapos ibinenta sa mga Chinese, sa mga magtatayo ng Pogo. Kumita lang niya ginamit lang niya ang kanyang pagka-spokesperson personal ni Digong. Kumita lang siya, paninira ang ginawa niya sa Pilipinas. Mas superiority sa kanilang mga Chinese. Anong klaseng abogado yan? Abogadong bakla, isang bayot. Ikaw harutay ka, huwag kang malayo ka pa lang, naamoy ko na ang lansa mo. Hinayupak ka. Buti na lang hindi ka nanalo sa Senado. Kung nanalo ka, baka ikaw magkalat ka lang. O, diba? O, paano po? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Sana po ay paki-subscribe po ang aking YouTube channel at paki-like and share. Maraming salamat po. Bye-bye.